mainit na gabi na Sabado, nasa gitna ng isang exclusive na cocktail party si Isabela Cruz, ang biyuda ng yumaong negosyanteng si Rainer Cruz. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid, hawak ang isang baso ng alak na hiningi niya pa sa waiter kanina. Nakasuot siya ng isang makinis sa puting gown at ang buhok ay nakatago sa isang mataas na bun. Habang umiinom ng alak ay tahimik lang na nakamasid at nag-oobserba ang kanyang mga mata sa paligid. Hindi na siya sanay sa ganitong okasyon at wala naman talaga sana siyang balak na pumunta. Ngunit pinilit lang siya ng kaibigang si Jeya. Isa, bakit nandiyan ka lang sa sulok? Ayaw mo ba makihalubilo sa iba? Tanong ni Jeya na makalapit ito sa kanya. Ngumiti naman siya at inisang lagok muna ng alak na dala tsaka nagsalita. Naku, hindi ko na talaga kaya makisalamuha pa sa mga taong ito, sabi ni Isabela sabay tawa. Sa lagay mong yan, mukhang dumoble na nga ang confidence mo dahil may tama ka na ng alak ko. Tama na yung kakainom mo, Isa. Baka hindi mo na kaya magmaneho niya mamaya. Kasalanan mo to. Dahil niyaya mo ko dito. Natatawa niyang wika. Natigil naman siya sa pagsasalita na mabaling ang atensyon niya sa isang matikas na lalaki na kakapasok lang sa lugar. Psst, Jaya, sino yun? Sabay nguso sa direksyon ng binata. Oh, may bagong dating. Mukhang hindi mo pa siya nakikita at nakikilala. Ayan si Lieutenant Adrian Reyes. Isang batang opisyal na kamakailan ay inassign sa bayan upang mangasiwa sa isang seryosong kaso na kinasasangkutan ng mga lokal na negosyo. Ang gwapo niya, no? Ang laki ng katawan at mukhang masarap. Masarap? Jeya, may asawa ka na. Nanlalaking mata na wika ni Isabela. Masarap kaibiganin. Ano ka ba naman, Isa? Ang green ng utak mo, ah. Patapusin mo naman muna ako bago ka maghanas dyan. Anyway, gwapo niya, no? Ang sabi-sabi, wala pa daw girlfriend yan kasi mapili. Kung ganun, napakaswerte na magiging unang girlfriend niya. Tiyak na mabibiyak. Mabibiyak? Jeya? Mabibiyak ang puso kapag hiniwalay yan. Ano ka ba naman, Isa? Nakarami ka na yata ng alak eh. Patapusin mo muna kasi yung sinasabi ko. Ang sabi, medyo magulo yata ang takbo ng investigation nila. Pero siya, mukhang matalino at seryoso. Kaya nga siya kinuha at inassign sa bayan para makatulong sa kaso. O diba? Mas lalo siyang gumagwapo dyan. Tila kinikilig pang wika ni Jeya sa kaibigan. Kung titignan ni Isabela, isang gwapong lalaki na may matalim na mga mata at matigas sa personalidad ang binata. Nakasuot ito ng isang formal na itim na suit na tumatatak sa bawat galaw nito. Hindi maitago ni Isabela ang kakaibang nararamdaman, lalo na at nararamdaman niya ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam pero sa bawat paggalaw ni Adrian ay tila isa itong misteryo sa kanya na gustong-gusto niyang malaman. Kaya naman dahil doon ay kumuha pa siya ng alak at nilagok agad yun ng mabilisan. Ipakilala mo nga ako sa lieutenant na yun, Jeya. Maya-maya ay wika niya. Wow, are you even serious, Isa? May tama ka ng alak, oh. Baka mamaya, kung ano-ano ang sabihin mo doon. Nakakahiya. I know what I'm doing, okay? Tsaka, nakawisyo pa naman ako kahit papaano, no? Sige na, tapos after mo ko ipakilala sa kanya, umalis ka na agad, ha? What? At bakit ka naman gagawin yun, Aber? Para masolo ko siya. Ano ka ba naman? Ilang years na akong walang love life, oh. Ipagkakait mo pa ba sa akin to? Sige na. Hay nako, Isabela Cruz. Fine. Tara na. Pero umayos ka, ah. Nakakahiya. Oo na, oo na. Ngiting tagumpay naman ang lumabas sa bibig niya habang naglalakad na sila papunta sa pwesto kung nasaan ang gwapong binata. Lieutenant Reyes? Magandang gabi. Ikaw lang ba mag-isa ang nagpunta? Panimula ni Jeya.
Nope. Actually, they're on their way na. Nauna lang ako dahil matinding kalaban naman nating lahat ang traffic. At nakakaya naman kung malilit ako ng dating. I see. Oh, by the way, Lieutenant, gusto ko sanang ipakilala sa iyo si Isabella Cruz. Isa siya sa pinakamaimpluwensyang tao sa bayan. She's my closest friend. Oh, hi Miss Cruz. I'm Adrian Reyes. Sabay lahat sa kanyang kamay. Tinugon naman agad yun ni Isabella at para nang nagrarambulan ang mga alagad niya sa tiyan dahil sa sobrang kilig. Hi, nice to meet you, Adrian. Lieutenant? Hindi na po siya miss. Mrs. na po si Aray! Sabat ni Chea na agad namang kinurot ni Isabella sa tagiliran. Ang ibig niya sabihin, Mrs. na ako pero wala nang asawa. Ngiti naman ni Isabella dito. Oh, are you two separated? Annulled or what? Wala na. Patay ng asawa ko. Biyuda na ako. Biyuda at heart. Chea? Baka hinahanap ka na ng asawa mo? Nakita ko siya kanina at baka hinahanap ka na niya. Baling niya sa kaibigan. Oh, oo nga pala. Sige na, doon na muna ako, Lieutenant ha. Isa, puntahan mo lang ako mamaya doon ha. Umayos ka. Irap niya pa sa kaibigan bago umalis. Pag alis si Chea ay may hindi komportabling katahimikan sa mga unang segundo. Tahimik lang din si Adrian at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya naman nang dumaan ang waiter ay agad kumuha na may inom si Isabella at mabilis iyong nilagok. Na makakuha ng tamang tiyempo ay doon na siya nagsalita. Alam mo, hindi ko yata kaya magstay ng tahimik sa isang lugar na ganito katagal. Kakaiba sa pakiramdam. Simula niya. Hindi ka ba talaga nagsasalita? Hinahayaan mo ba talagang mauna ang babae magsalita? Porket kwapo ka? I bet hindi ka na siguro marunong magbiro. Natatawa niya muling asik na halata na ang tama ng alak. Hindi ko alam kung ano tinutukoy mo, Mrs. Cruz. Bilang isang opisyal, dapat mag-focus tayo sa mga usapang legal at hindi sa mga palikero o biro. Seryoso namang wika ni Adrian. Natawa naman si Isabella. Ay nako, Lieutenant. Hindi ko yata kaya maging super serious gaya mo. Baka magbuka lang akong matanda kung ganoon. Pumihit siya at lumakad ng ilang hakbang palayo sa kanya. Tinitignan ang mga tao sa paligid. Na bumalik ang tingin kay Adrian ay doon na siya napangiti. Alam mo, medyo boring ang ganitong mga party kung puro seryoso lang pinag-uusapan. May tanong ako sa iyo, Lieutenant. Kung ako kaya ang pumunta sa bahay mo, anong mga bagay ang ipapakita mo sa akin? Nagulat si Adrian sa tanong. Hindi niya alam kung anong ibig niyang iparating. Pero sa tono ng boses si Isabella, para may ibang kahulugan yun na siya na lang yata ang hindi nakakaintindi. Sa bahay ko? Tanong ni Adrian na medyo naguguluhan. Yes, masyado ka namang nagulat dyan. Kunwari lang naman Oh, wala naman siguro akong mga ipapakita sa iyo, Mrs. Cruz. Balibad sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho ko. Ano kayang feeling, Lieutenant? Siguro may mga malalaking baril ka sa bahay mo, no? Iba siguro yung mga gamit pong baril, di ba? Kaya naman siguro hindi ka takot sa kahit anong panganib. Napatigas si Adrian sa mga salitang iyon. Baril? Kung ang tinutukoy mo ay ang mga gamit ko sa bahay, may ilang mga kagamitan ako na may kinalaman sa... Hindi na niya tinapos ang sasabihin dahil bigla niya naisip na baka nagbibiro lang si Isabella. Ngunit si Isabella ay malakas namang natawa kaya ang ilan sa mga tao na roon ay nakatingin na sa kanila. Mrs. Cruz, I guess lasing ka na yata. Hiyahatid na kita sa kaibigan mo si... Ay nako, Lieutenant. Hindi mo yata ako naiintindihan. Hindi ko naman ibig sabihin yung literal na baril Hindi ba? Mas magaan kung tawagin nating mga bagay na may kapangyarihan. Mga bagay na kayang magpabilis ng tibok ng puso. Mga bagay na mabilis magpatirik na mata. Pilya niyang wika nito. Ang nakatayong si Adrian na tila nakuha agad ang ibig niya sabihin.
ay sunod-sunod ang paglunok ng sariling laway. Mrs. Cruz, hindi ko yata, I'm just here to keep things professional. Sagot ni Adrian na sinusubukang maging kalmado. Professional talaga? Tanong niya, sabay kibit balikat. Siguro nga. Pero hindi mo ba naisip na minsan ang mga pagkakataong yun, yung mga hindi inaasang sandali ay ang pinakagagiliw-giliw? Dagdag niya. Kahit na may kabuntot na pagkakakaba sa puso ni Adrian, ramdam niyang may isang hindi maipaliwanag na magnetismo ang tumitibok sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salitang binibitiwan ni Isabela, bagamat puro biro at kapilyahan, ay nagbukas ng isang kakaibang pinto sa isipan ng lieutenant. Isang pintong hindi niya alam kung paano ipagkakandili o isasara. Alam mo, Lieutenant, kung gusto mo, baka pwede maghanap tayo ng lugar na tahimik at siguro doon ko masubukang hawakan ng baril mo. Napalunok si Adrian sa narinig. Alam niyang hindi literal na baril ang tinutukoy ng babae, pero sa paraang sinabi niya iyon, may kakaibang diin at kapilyuhan na nagdudulot ng init sa kanyang katawan. Pati na rin ang pamumula ng mga pisngi ni Isabela ay hindi niya matanggal sa kanyang mga mata. Mrs. Cruz, hindi ko yata naiintindihan ang sinasabi mo. Oh, come on, Lieutenant. Sagot ni Isabela, sabay tapik sa braso ni Adrian. Wala naman sigurong masama kung maging masaya kahit saglit lang, di ba? Halika na. Ipakita mo na sa akin ang mga paborito mong kagamitan sa bahay mo. Para naman masubukan ko. Sabi nila, magaling ka daw eh. Gusto kong makita ang galing mo. Mrs. Cruz, hindi yata ito ang tamang pagkakataon para mag-usap tayo ng ganito. If you want, I'll call Jaya to assist you. You're drunk. Lasing lang ako pero nasa tamang wisyo pa ako. I'm sure ang lahat ng sinasabi ko ngayon sa harapan mo. Tandang-tanda ko pa yan lahat bukas, pagising ko. Kaya wag mo kong maliitin, Lieutenant. Isa pa, ang ganitong kaboring na party. Dapat may ganap din, right? Wanna have some fun? Ang mga salitang iyon ni Isabela ay parang kidlat na tumama kay Adrian. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, naramdaman na lang niyang hinawakan ni Isabela ang kanyang necktie at hinila siya palabas ng venue. Hindi na rin siya nakapalag na hilahin siya palabas ng venue. Ang mga mata ni Adrian ay hindi niya matanggal kay Isabela habang hinahatak siya nito patungo sa mas tahimik na bahagi ng lugar, malayo sa mga mata ng ibang bisita. Here, wala ng tao dito. Hindi na natin kailangan kontrolin na sasabihin natin para hindi marinig ng iba. So, saan mo ba gustong ipakita at ipahawak ang armas mo? My place or your place? Pili ang tanong ni Isabela habang hinahaplos ang necktie ni Adrian. Nagulat si Adrian at hindi makapagsalita. Ang mga salitang binitiwan ni Isabela ay parang hangin na bumangga sa kanya. Hindi siya prepared na marinig iyon mula sa isang byuda na kilala sa pagiging reserve at eleganteng babae. Hindi niya alam kung biro na lang ba ito ng babae o may iba na siyang pinapahiwatig. Ang higit pang nagpalito sa kanya ay nagsimulan ng hawakan ni Isabela ang kanyang mga muscles, kasabay ang isang nangaakit na titig. Hindi rin malaman na binata kung bakit kahit alam naman niyang may kakayahan siyang pigilan at patigilin ito sa ginagawa ay hindi niya kayang gawin. Ramdam niya na rin ang unti-unting pag-iinit ng kanyang katawan at ang dahan-dahang pagising ng alaga niya sa ilalim ng kanyang pantalon. Mrs. Cruz, I'm not sure if this is a good idea. Nauutal niyang wika na para bang nawawalan ng lakas sa mga haplos ng babae sa kanya. Not a good idea? Oh, Adrian, masyado kang seryoso. Sabay hagod muli sa dibdib ni Adrian. Minsan lang mangyari ito. Wala namang masama, right? Walang magagalit sa akin. Lalo namang walang magagalit sa iyo. Oh, pwera na lang pala kung may magagalit sa iyo. Meron ba? Wala akong girlfriend. Yun naman pala eh. So what are you waiting for? O baka naman, hindi babae ang gusto mo? I heard kaya hindi ka nagkakaroon ng girlfriend ay dahil mapili ka. Yun nga ba talaga ang dahilan? O
O baka naman sa likod ng matigas mong personalidad? May pusong mamon ka? Sa narinig ay agad namang hinawakan ni Adrian ang dalawang kamay ni Isabela at isinundal sa kotse bago nilapit ang mukha dito. It's not who you think you are. Magdahan-dahan ka sa mga binibitawan mo salita. Alam kong lasing ka pero that's too much. Wag mo ako nga hamunin or else. Or else what? Bakit hindi mo tapusin? Bakit hindi mo ipakita ang tapang ng isang Lieutenant Adrian Reyes? Nakangising wika ni Isabela. At dahil nga sa ngiting iyon ay mas lalong naramdaman ni Adrian ang paggising ng isa pa niyang armas na nasa iba pang parte ng kanyang katawan. Kaya nang hindi na siya makapagpigil ay binuhat niya na si Isabela papunta sa kotse niya, saka pinaandar iyon. Habang tahimik na nagmamaneho si Adrian, hindi na niya kayang iwasan na pakiramdam na matinding init na lumalaganap sa katawan niya. At kahit anong gawin niya magpigil, hindi niya kayang itago ang epekto ng pagiging malapit ni Isabel sa kanya. Habang si Isabela naman ay panay pa rin na pangaakit, sinusubukan niyang pigilan ang sarili. Ngunit sa pagtagal ay tila hindi niya na kayang kontrolin ang pagsabog ng kanyang damdamin. Isang matalim na hinga ang inilabas si Adrian habang pinapalakas ang mga kamay sa manibela. Oh God, can you wait? We're almost there. Huwag mo nga akong pinapahirapan. Naiinis at gigil na wika ni Adrian sabay tingin kay Isabela. Kanina pa kasi siya sinusubukan nito at sumasakit na rin ang kanyang hinaharap dahil gustong gusto nang makawala sa kanya ng dalaga. Binilisan niya ang pagmamaneho kaya ilang minuto pa ay nakarating na nga sila sa kondo ni Adrian. Sumakay sila agad sa elevator at doon pa lang sinunggaban na ng halik na binata si Isabela. Ramdam nila parehas ang nagiinit nila mga katawan, kaya naman pagbukas ng elevator ay hindi pa rin napuputol ang kanilang halikan hanggang sa makapasok sila sa silid ni Adrian. Wala na silang pinatagal na segundo dahil pagkapasok ay kusa na rin gumalaw ang kanilang mga kamay para tanggalin ang balakid sa kanilang mga katawan. You really want this, huh? I'll give it to you then. Wika ni Adrian. Namutawi ang katahimikan sa apat na sulok ng kwarto at tanging mga halinghing lang nila. Pawis na pumapatak, hininga, tibok ng puso at ang mabilis na galawan sa kama ang tanging maririnig. Napaigik naman si Isabela na maramdaman niyang pinasok at binulabog na nga ni Adrian ang nananahimik at kinakalawang niyang kuweba. Ang bawat paglabas-masok ng binata sa teritoryo ni Isabela ay punong-puno na satisfaction, kaya nang tuluyang marating nila ang rurok ng kaligayahan, makalipas ang ilang oras na walang pahinga sa ibabaw ng kama, ay parehas silang nakatitig sa isa't isa habang nakahiga. You're married, right? Pero bakit virgin ka pa? Tanong ni Adrian dito. Ngumiti naman si Isabela bago nagsalita. Kasal ako, oo. Pero ang pinakasalan ko ay ang kababata ko at matalik kong kaibigan na si Ranier Cruz. Parehas kaming walang nararamdaman sa isa't isa. In fact, para na magkapatid ang turingan namin dalawa. Kung may problema ang isa, hindi pwedeng wala ang isa. He's a good man. Kaya sa sobrang kabaitan niya, niloloko lang siya ng mga babae at walang ibang habol kundi ang pera niya. Negosyante si Ranier, matalino at madiskarte. Kaya lang, huli ko nang nalaman na may sakit siya. Ayaw niyang magpagamot dahil sabi niya, wala nang kwenta ang buhay niya. I was frustrated dahil kung hindi pa niya aksidenteng naiwanan ang phone niya sa bahay ko, hindi ko pa malalaman. I confronted him at pinilit na magpagamot pero huli na ang lahat. Ang mga cancer cells sa katawan niya ay nagkalat na at hindi na kayang gamutin. Before he died, sinabi niya sa akin na hindi niya alam kung bakit hindi siya nagagawang mahalin ng totoo. Isa lang naman daw ang hiling niya. Iyon ay maikasal. Kaya na makita ko na lumalala na ang lagay niya, ay wala na akong ibang naisip kundi anto pa rin ang pangarap niya. At iyon ay maikasal. He's happy, pero malinaw niyang sinabi sa akin na kapag namatay ka,
Free ako. Pero 6 years na siyang wala. Wala pa rin akong balak na magkaroon ng nobyo. Until you came. I don't know what's on you, pero hindi ako nagsisisi na binigay ko ang sarili ko sa'yo, Lieutenant Reyes. Mahabang salaysay ni Isabela. Nabigla at namangha naman si Adrian sa kanyang mga narinig. Seryoso lang siyang nakatingin sa mukha ni Isabela hanggang sa makita niya itong unti-unting pumipikit ang mga mata. I won't leave you. Thanks for tonight. Nakangiting wika ni Adrian sa natutulog na dalaga, sabay halik sa noon nito. Kinabukasan, nagising si Isabela dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang muka. Nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata, ay ramdam niya ang pananakit ng kanyang ulo, ng kanyang katawan, at lalong-lalo na sa kanyang Maria. Ang sakit ng ulo ko, wika niya sa kanyang sarili. Nang ilibot niya naman ang paningin sa silid, ay doon na nanlaki ang mga mata niya na mapagtanto hindi pamilyar sa kanya ang kwarto kung nasaan siya. Mas lalong lumaki ang dalawa niyang mata nang makitang wala siyang suot ni isang saplot at tanging kumot lang ang nakatakip sa kanyang katawan. What the hell happened last night? Bulong niya sa kanyang sarili habang kinakapa ang kumot na tumatakip sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na nagising siya sa isang lugar na hindi niya matandaan kung paano siya napunta. Paano ako napunta dito? Kaninong? Pinipilit niyang matandaan kung ano ang nangyari kagabi, pero wala talagang bumabalik sa isipan niya. Ilang sandali lang ay muli namang tumindi ang kaba sa kanyang dibdib nang marinig ang tunog na shower mula sa banyo na naroon. Takip-takip ang kumot ay hindi niya ininda ang sumasakit ng kuweba at katawan at agad siyang tumayo mula sa kama at dahan-dahang lumakad papunta sa gilid ng silid. Hindi pa siya sigurado kung anong nangyari, pero nag-aalala siyang baka may nangyaring hindi niya naalala. Nang tumingin siya sa paligid, hindi niya maiwasang mapansin ang ilang gamit na tila hindi niya pag-aari, mga sapatos at damit na hindi pamilyar. Pati ang kama at ang mga pader na silid ay may kakaibang estilo na hindi niya natatandaan. Tinutok niya ang mga mata sa banyo at narinig niya ang pagtigil na shower. God, what did I get myself into? Bulong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto sa banyo at napasigaw siya na makita ang isang gwapong lalaki na topless at ang natatakpan lang ng tuwali niya ay ang kanyang pang-ibaba. Kitang-kita niya ang mga pandesal nito sa tiyan. Kaya napalunok siya. Sino ka? What did you do to me, ha? Ngumiti ang pilyo ang binata tsaka lumapit sa kanya. Ako nga dapat ang magtanong sa iyo niyan, di ba? Wala ka bang naalala sa ginawa natin kagabi? Pilyo niyang ngisi dito. Natatawa naman ang binata dahil kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ng dalaga. And now, ikaw na itong namumutla. Well, kagabi, ako ang kinakabahan sa mga pinagsasabi mo. You're too confident pa na maalala mo pa ang nangyari kagabi, ha? Pero hindi naman pala. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo ulit? Pilyong wika pa nito sabay lapit sa mukha kay Isabela. May nangyari sa amin. Kaya pala ang sakit ng bulkang mayon ko. Wika ni Isabela sa kanyang sarili. Kung gusto mong maligo, tapos na ako. Pumasok ka na sa banyo. May tuwalya ka bang extra dyan? Yap, ilalagay ko na sa pinto mamaya. Pumasok ka na. Papasok ako na walang tuwalya. Wala nga ako suot na damit eh. Kumot mo lang ang nakatakot sa katawan ko. Exactly. What now? Nakita ko na lahat yan kagabi. And so are you. So ano pang? Stop! I heard enough, mister. See? Pati pangalan ko nakalimutan mo na. I'm Lieutenant Adrian Reyes. Pagkasabi noon ay doon na unti-unting bumabalik ang mga alaala niya kagabi. Magmula noong pumasok ang gwapong si Adrian sa venue ng party. Hanggang sa pilitan niya ang kaibigan si Gea na ipakilala siya nito sa binata. Kasunod noon ay wala na siyang matandaan at marahil ang mga nagawa niya kagabi ay impluwensya ng alak kaya bahagya niya natampal ang kanyang sarili. Dali-dali siya nagtungo sa banyo at doon sapu-sapo ang sariling ulo dahil hindi siya makapaniwalang nagawa niya iyon kagabi.
Nang matapos ay lumabas na siya para magbihis. Nagulat naman siya na makita may bagong damit na nakalapag sa ibabaw ng kama. Ano to? Kanina to? Sa babae mo to, no? Tanong niya kay Adrian. Seriously? Wala nga ako naging girlfriend, right? Binili ko yan online. At dineliver noong nasa loob ka at naliliko. Nasaan ang damit na sinuot ko kagabi? Pati ang panty ko. Pinalandry ko. Gusto mo bang mag-gown pa uwi? Magtataka sila kung bakit hindi ka nakapagbihis. So I offered you a new pair of clothes. Don't worry. Dadalhin ko ng personal ang mga damit mo once na okay na, including your undies. Ngisi ni Adrian dito. Dapat pa ako magpasalamat sa'yo? Talaga? Paano ba yan? Iba ako maningil. Sa muli ay napalunok na naman si Isabela. Salamat. Magbibihis na ako. Nauutal pa niya sabi, tsaka nagbihis at nag-ayos. Nang matapos ay magpapaalam na sana siya kay Adrian nang maunahan niya ito sa pagsasalita. Isabella, let me take you home. It's better kung ihahatid na kita kasi naiwan mo yata ang kotse mo kagabi sa venue. Alok ni Adrian. No, it's okay. I'm fine na. I can take a cab. Agad yan tangge. I'll just call Gaya to pick me up. Dagdag niya sabay kinuha ang cellphone mula sa bag. Napansin ni Adrian ang kaba ni Isabela. Kaya napangiti siya dahil kung gaano ito kapilya kagabi ay kabaliktaran naman ngayon. Are you sure? Yeah, sige. Tatawagan ko muna si Gaya. Dali-dali siyang lumayo sa pwesto ng binata tsaka tinawagan ang kaibigan si Gaya. Puno pa ito ng tanong pero hindi siya na ito sinagot tsaka pinamadali sa pagpunta. Ayos na Adrian. Jay is on her way na. Don't worry about me. I see. Well, if you're sure, just don't forget to call me if you need anything. Hindi na lamang tumugon si Isabela dito. Tumalikod na siya at mabilis sa lumabas ng kondo. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang inilalagay sa bag ang cellphone. Habang tinatahak niya ang daan, iniisip ni Isabela ang kagagahan niya kagabi. Pagdating ni Isabela sa ibaba ng kondo, huminto siya sa harapan para hintayin ang pagdating ng kaibigan. Nang makita niya na sa wakas ang kotse nito, ay doon na siya nakahinga na maluwag. Isa, kaninong damit yan ha? At bakit ka nandito? Tanong agad ni Gaya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabela ay isang barito ng boses ang nagsalita mula sa likuran niya. Hey Gaya, mag-iint kayo pa uwi ah. And please remind your friend na huwag akong takasan. Kailangan niya pa akong panagutan. Hi Lieutenant Reyes. Bakit po niya kayo pananagutan? Don't mind him. Sige na, tara na. Wika ni Isabela sa may pag-aalalang boses. Agara siyang sumakay sa kotse nito. Narinig pa niya ang magalang na pagpapaalam ni Gaya sa gwapong lieutenant bago pinaandat ang sasakyan. What was that all about? Bakit ka galing sa kondo ng gwapong lieutenant? Anong nangyari? Tanong ni Gaya. Isabela, ikwento mo na. Kung may nangyari, tell me everything. Wala, Gaya. Wala. Anong wala? Galing ka sa kondo niya. Hindi mo nasuot yung sinuot mo kagabi. Bagong ligo ka. At isa pa, kagabi, pares kayo nawala ni Lieutenant sa party. Naku. Kilala pa naman kita kapag nalalasing. Nagiging pilya ka sa mga taong gusto mo. At saksi ako kagabi kung paano ko titiga si Adrian, ha? Inutusan mo pa nga akong ipakilala ka sa kanya. Now tell me, natanggal ba ang kalawang dyan sa bulkan mo? Gaya, stop that. Oh, bakit? Kahit naman kagalang-galang ang aura ni Lieutenant, lalaki pa rin yan, Isa. May manoy pa rin. Kaya ano? May nangyari ba? Saan ang mas malaki? Ang armas na dala niya sa laban o ang armas na dala-dala niya lagi? Napahinga naman na malalim si Isabela. Okay, fine. Pero Gaya, don't judge me ha. Sige na, kwento mo na. Hindi ako mag-judge. Anong nangyari sa kondo ni Adrian? Well, wala rin akong maalala to be honest. Ang naalala ko lang kagabi, we were talking and then, I don't know.
Ang weird kasi, I was so out of it. Siguro, I don't know, things just got out of hand. Tapos, wala ka talagang naalala? Honestly, hindi ko na alam. May mga parts na I can really remember but I don't know, Gaya. It felt intense pero I don't know if I'm ready for anything more. So you're telling me hindi mo talaga naalala kung anong nangyari? Pero at the same time, you're not denying anything either. I'm not sure kung anong dapat ko maramdaman, okay? I'm so confused. Hindi ko alam kung anong nangyari. But one thing is for sure. Base sa sinabi niya, ako yung nauna. Pagising ko, wala na akong suot maski isa. Masakit ang katawan ko lalo na ang pechay mo? Ayun na! Nadiligan ka na, girl! Congratulations! Kansyaw nito. Sira ka talaga. Pero nakakahiya pa rin. Lieutenant yun eh. Crush ng masa. Tsaka ano yun? One night stand? I bet not. Kasi imbes na siya ang managot sa'yo, siya pa nga ang nagsabi na panagutan ka niya, di ba? OMG, I can't imagine you're doing that thing to Lieutenant Reyes. Pero you have to admit, si Adrian, he's not just a regular guy. May something about him that's different. I bet he has his own set of skills. Ikaw ha? Ang dami kayo nagkakagusto kay Adrian tapos ikaw, ganun mo lang nakuha? So ano, malaki ba? Malaki? Ang baril! Baril na ginagamit niya sa trabaho niya. Ano bang akala mo? Hay nako! Natatawa niyang wika. Matapos ang ilang minutong biro at tawanan, dumating sila sa bahay ni Isabela. Bago pa man makalabas ng sasakyan, humarap siya kay Gea at huminga na malalim. Thanks, Gea. Pero hindi ko talaga alam kung anong nangyari kagabi. Let's not talk about it, okay? Paalala ni Isabela habang tumingin kay Gea na may seryosong expression sa mukha. Don't worry. I'll lay off. For now. Bumeso siya sa kaibigan tsaka lumabas na ng sasakyan. Habang si Adrian naman ay naiiling pa rin habang pinagmamasdan ang bedsheet sa kanyang kwarto na may bahid pa ng dugo. Birhen pa si Isabela na makuha niya kagabi at habang inaalala niya ang mga sinabi ni Isabela ay natatawa at humanga siya dito. Hindi niya lubos maisip na makakatagpo siya ng babaeng handang magpakasal para lang matupad ang huling hiling ng kanyang kaibigan. Amazing woman. Nakangiti niyang bulong sa kanyang sarili. Isang linggo na ang lumipas, ngunit ang alingaw-ngaw ng ngiti at malisyosong tingin ni Isabela ay patuloy na umaalulong sa kanyang isipan. Hindi rin siya makalimot sa mga sinabi nito, lalo na sa mga biro nitong nagbigay ng kakaibang kilig at kakulangan ng kontrol sa kanyang damdamin. Si Adrian, bagamat isang matibay na lalaki, ay hindi rin nakaligtas sa epekto ng gabing iyon. Habang nagpatuloy ang mga araw, hindi na nakayanan ni Adrian ang hindi pagpunta kay Isabela. Pagkatapos ng bawat duty niya, at kahit na abala siya sa trabaho, ay nandoon pa rin ang pagnanais niya na makita ang dalaga dahil magmula ng gabing may nangyari sa kanila ay hindi na ito nawala sa isipan niya. Isang araw, matapos ang isang mahirap na operasyon, nagdesisyon siyang dumaan sa bahay ni Isabela. Nang pagbuksan naman siya nito ng pinto ay nakita niyang nakatapis lang si Isabela. Habang gulat na nakatingin sa kanya, kasabay ang sunod-sunod na paglunok. Are you teasing me again? Hindi na nga natapos si Adrian na sasabihin na bigla siyang salhan ng dalaga ng pinto. Naiiling siya na natatawa, lalo na at ilang minuto pa ang dumaan bago nito buksan muli ang pinto. At sa pagkakataong iyon, nakadamit na ito. Adrian, what are you doing here? Wala. I just wanted to check up on you. Sagot niya habang pumasok na walang paalam. Parang nakalimutan mo na yata ako eh. Dagdag pa nito. What do you mean? Huwag mo subukan takasan ako ha. You gave me something I'm not going to forget. Ano ka ba, Adrian? Stop it. I know what you mean. But this isn't funny anymore. Okay? Yung nanukso sa'yo,
It wasn't me. Wala na ako sa wisyo nun. Lasing ako. Yun ang patuloy ko sinasabi sa'yo that night. Pero hindi ka nakikinig. You even told me na ang lahat na nangyari sa gabing iyon ay hindi mo makakalimutan. You can try to push me away, but let's face it, pumasok ka na sa laro ko, kaya hindi na kita pakakawalan. Kailangan mo kong panagutan. Wow! Panagutan? Di ba dapat ako ang magsabi nun? Bakit? Sino ba ang gumawa ng first move? Sino ba ang nag-trigger sa sundalo ko sa baba na wala din sinusuko ang laban? Isa pa, kung alam ko lang na nabidhen ka pa, I won't do it. Kahit masakit na ang puson ko, pipigilan ko ang nararamdaman ko. At first alam kong last lang yun between us. Pero nang malaman kong pure ka, lalo na ang story kung bakit ka ikinasal, mas humanga ako sa iyo at mas nagkaroon ako ng positive thought na kailangan kitang panagutan. Alam mo na? Yap, kinuwento mo yung sa akin lahat bago ka natulog. Pinahanga mo ako dahil sa ginawa mo. Ngiti niya dito. Oh shucks, ang daldal ko talaga. Hindi ko na nga yata matandaan lahat ng nangyari. Hinawakan naman ni Adrian ang mukha ni Isabela. Siya kagwapong ngumiti. Damdam ng dalaga ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa labis sa kilig na nadarama, lalo pa at sobrang lapit ng mga mukha nilang dalawa. It's okay. Doon nga ako humanga sa iyo eh. At iyon din ang dahilan kung bakit porsigido akong maging akin ka. Nandito ako hindi lang dahil sa nangyari sa atin, kundi dahil magmula nga noon ay hindi ka na nawala sa isip ko. Kahit nasa duty ako, mukha mo ang nakikita ko eh. You have no idea how I missed you, Isabela. Kaya ako nandito. Kaya pananagutan kita at wala ka na magagawa kundi panagutan din ako. Got it, Mrs. Cruz? Ngiti ni Adrian tsaka hinalikan sa noo ang dalaga. Kahit nakaalis na si Adrian ay hindi pa rin mawala ang kilig sa sistema ni Isabela. Napatili nga siya at nagtatatalon. Kaya naman natawagan niya ang kaibigang si Gea ay nagtituloy din ito sa kilig. Pak! Worth it ang pagsuko sa bataan, Isa! Natawa naman ang dalaga dahil doon at hindi pa rin mapawi ang mga paru-parong tila nagliliparan sa kanyang tiyan. Habang si Adrian naman ay pinatunayan pa rin kay Isabela na wala sa bokabularyo niya ang sumuko. Ngunit ang dumating ang misyon niya sa ibang bayan bilang isang lieutenant ay pumunta muna siya sa bahay ni Isabela upang makapagpaalam dito ng personal. Hindi naman maitago ng dalaga ang saya sa pagdalaw ni Adrian sa kanya. Habang nagkakwentuhan ang dalawa, ay doon na sinabi ng binata ang totoong pakay niya dito. Isabela, aalis ako. Ha? Saan ka pupunta? I have a mission sa ibang bayan. I need to report tomorrow. Kailangan ko lang magpaalam sa iyo. Misyon? Kailan ka babalik? I don't know yet kung gaano katagal. But I will be back. Gusto ko lang magpaalam sa iyo before I leave. Pinilit naman ni Isabela na ngumiti, pero nandoon pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka doon. I hope you come back safe. I will. Ikaw din dito. I know may takot ka. But I just want you to know na wala sa bokabularyo ko ang sumuko. I will come back. And when I do, I hope you'll be ready to face whatever we have together. Bago tuluyang umalis, hinalikan muna ni Adrian sa noo si Isabela. Isang simpleng halik, ngunit puno ng pangako. Pagkatapos ng halik, ay tumalikod siya at naglakad palabas. Habang tahimik na nakaupo sa sofa si Isabela, hawak ang cellphone na tinitignan ang mga litrato ni Adrian na nakuha nila noong isang linggo. Hindi niya maiwasang kabahan. Lord, please, keep him safe. Alam ko po na delikado ang trabaho niya. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mawala ng pagkakataon na malaman niya kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Walang araw na hindi niya iniisip ang kaligtasan ng binata. At sa bawat gabi bago matulog, tanging ang dasal lang ang nagiging sandigan niya. Hanggang sa ang mga araw at linggo ay naging isang buwan na.
Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Adrian at sa mga kasamahan nito dahil hindi niya na ito makontak. 1 buwan na silang walang komunikasyon kaya hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Bakit kaya hindi siya nagpaparamdam? 1 buwan na, ano kayang nangyari sa kanya? Nag-aalalang wika ni Isabela sa harap ng kaibigang si Gea. Ano ka ba, Isa? Huwag ka nga mag-overthink. Paanong hindi? 1 buwan na siyang wala. Hindi ko na siya matawagan. Hindi ko na siya matext. Baka may nangyaring masama sa kanya. May halong takot sa boses ni Isabela. Isa, hindi mo ba naiisip na baka lang talagang super busy siya? I mean, he's in the military. Diba? Nasa mission pa. Baka may mga restrictions sa communication habang nasa misyon. Tsaka, kilala yun ng lahat na matapang at magaling. Kaya magtiwala ka. Walang nangyaring masama sa lieutenant mo. I know, pero kaya hindi ko kaya maghintay ng ganito. Lalo na at hindi ko siya naririnig. What if something happened? What if he's in danger? I can just sit here and not know what's going on with him. I get it. I really do. Pero try to stay calm. Maybe you should try reaching out to someone na may alam about his mission. Or maybe you can contact his unit. I'm sure you're not the only one worried about him. Just breathe, okay? You can't go crazy think about all that what ifs. I know it's hard, but you're strong. You can handle this. If something happened, I'm sure someone will have let you know by now. Pero teka, bakit nga naman ikaw ang kukontakin nila if ever? Girlfriend ka ba? Hindi. Asawa? Hindi rin. Pero Gea, ano ba? Nag-confess siya sa akin at nangako ako sa sarili ko na pag dumating siyang safe, sasagutin ko na siya. Eh di sana sinabi mo sa kanya yon bago siya umalis. Hay nako, pakipot ka rin eh no? Sinuko mo na nga ang bataan sa kanya, pero seryoso Isa. Huwag kang mag-alala, okay? Hindi yan. Safe yun no? You have to trust him. Isabela, I know he cares about you, and he'll find a way to get back to you. He knows what you're going through, and I'm sure he doesn't want you to worry. But you can't let fear control you, okay? You have to trust him and be strong for both of you. Oo, kaya lang, hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na at ilang araw na akong kinakabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan eh. You know Adrian will never leave you hanging. Maybe it's just not the right time for him to reach out yet. Hang in there. Teka nga, pinapunta mo ko dito pero hindi mo man lang ako aalukin ng kape? Pag-iiba ni Gea sa usapan. Oh, nakalimutan ko. Teka lang, ipagtitimpla kita. Kabado man pero winaksin na lamang muna niya iyon sa kanyang isipan at ipinagtimpla ng kape ang kaibigan. Nang matapos ay akmang babalik na sana siya sa sala na mag-ring ang kanyang cellphone. Hindi niya alam pero habang nakamasid siya sa screen ay parang mabibingi na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hello? Sa nanginginig niyang boses. Hello, is this Isabela Cruz? Yes po. Sino po sila? Ma'am, si Lieutenant Reyes. Nasa ospital po siya ngayon. Nasa critical condition po siya. Dahil sa mga sugat na natamo sa laban. Nagbilin po kasi siya sa amin na aside from his family ay kontakin ka daw po namin just in case something happened to him. Muntik na mabitawan ni Isabela ang tasa dahil sa hindi magandang balitang iyon. What happened? Saan siya? Ma'am, please calm down. We need you to come to the hospital as soon as possible. He's still unconscious. Hindi ko po alam ang buong detalye, pero his condition is very serious. Ang lakas ng kabog ng puso ni Isabela. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Agad niyang tinapos ang tawag at mabilis sa kinuha ang mga gamit. Hindi na alintana ang lahat na nangyayari. Isa? Ano nangyari? Bakit gingan ka? Tanong agad ni Gea. Gea, si Adrian. He's in the hospital. He's been shot during his mission.
I have to go. I have to see him. Oh my God, Isa, wait! I'll drive you there. Don't worry, I'll go with you. Habang nagmamadali patungo sa ospital, ay hindi mawala sa isip ni Isabela ang lahat ng pwedeng mangyari. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas ng sasakyan, hindi pa rin makapaniwala ang puso niya sa mga naririnig at sa mga nangyayari. Pagdating sa ospital, mabilis siyang tinanong ang mga nurse. Where is he? Where's Lieutenant Adrian Reyes? Ma'am, please calm down. Lieutenant Adrian is in the ICU. He's in a critical state, but he's stable for now. Please wait here. I'll inform the doctor. I can't lose him. I can't. Napasandal siya sa dingding at ang mga kamay ay nanginginig. Tumulo rin ang luha niya habang iniisip kung anong mangyayari. Hinawakan naman ni Gea ang kanyang kamay. He's a fighter, Isa. You know he'll make it through this. Hindi siya susuko. Don't worry, okay? I'll be here for you. I just need him to wake up. Hindi ko kayang mawala siya, Gea. I love him. I love Adrian so much. Tumango naman si Gea at inalo ang kaibigan. Ilang sandali pa ay lumapit na ang doktor sa kanila na may seryos sa muka. Doc, how is he? Ma'am, Lieutenant Adrian is still unconscious. We were able to treat his wounds, pero kailangan po namin tignan siya at patuloy na bantayan. His condition is critical, but we'll do everything we can. Please save him. I can't lose him. I don't want to live with the thought of losing him. We'll do our best, ma'am, but please understand, we can't make any promises. The next 24 hours are crucial. Sa mga salitang iyon, ang puso ni Isabela ay tumipok ng mas mabilis. Alam niyang hindi siya pwedeng mawala ng oras. Kailangan niya magdasal, magtiwala at maghintay. Habang pinapanood ni Isabela si Adrian sa ICU, naisip niya kung gaano kaimportante si Adrian sa buhay niya. Wala nang ibang mahalaga kundi ang makita siyang gumising at makabalik sa kanya. Nasa tabi lang ni Adrian si Isabela sa ospital. Hawak ang kanyang kamay. Binabantayan ang bawat paghinga nito kahit na hindi pa siya gumigising mula sa koma. Sa katunayan ay nakilala na din niya ng personal ang mga magulang ni Adrian dahil kapag wala ang mga ito ay siya lagi ang nagpapaiwan. Isabela, we're really thankful for everything you done for Adrian. Hindi namin kaya magtagal dito sa ospital araw-araw, but we're happy to know you're here, looking after him. You're a great help. Malumanay na sabi ng ina ni Adrian. Ngumiti naman siya kahit may kabigatan pa rin sa kanyang puso. I'm just doing what I can. I just want him to wake up. Hindi ko kaya mawala siya, Mrs. Reyes. I know, anak. We all feel the same. Si Adrian, matapang yan. He's always been strong. I know he'll fight through this. Hindi siya susuko. We all appreciate you being here. Alam kong hindi madali, pero nagpapasalamat kami. I know Adrian will have wanted you to be here for him. Ang ama naman ni Adrian ang nagsalita. Hindi ko kayang iwan si Adrian ngayon kasi he's always made sure we were okay. Parang, it's the least I can do for him. Isa pa, hindi ko kaya na hindi siya gumising. I feel like I still have so much to tell him. He needs to wake up. I get it, but you're not alone in this. You have us. We'll get through this together. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, nakahanap siya ng lakas mula sa mga magulang ni Adrian. Bawat araw ay nagiging mas magaan. At kahit hindi pa rin gising si Adrian, may isang bahagi ng puso ni Isabela na naniniwala na babangon pa siya mula sa koma. Isang araw, habang nakahawak ang isang kamay ni Isabela sa kamay ni Adrian, ay patuloy sa pagdaloy ang kanyang luha. Please, Adrian. Please, magising ka na. If you wake up, I swear, hahayaan na kitang gawin mo ang gusto mo sa akin. I don't care. Just wake up. Umiiyak niyang sabi. At sa mga salitang iyon, isang mahina, ngunit siguradong nakita niyang gumalaw ang kamay ni Adrian.
Kaya naman agad nanlaki ang mga mata niya. Adrian, is that you? Please, if that's really you, please wake up. Teka, tatawagin ko ang nurse. Excuse me, nurse. I think he moved. Please check, please. Nagmamadali ang nurse sa dumaan at sinuri ang kondisyon ni Adrian. Ma'am, I think that's a good sign. His body is showing some response. We'll monitor this closely. Hindi pa siya ganap nagising, but we're hopeful. Ngumiti naman si Isabela habang umiiyak. Please, Adrian. Please fight for me. I need you. Habang tumatagal ay lumalakas din ang mga senyalis ng paggising ni Adrian hanggang isang araw habang nakatulog si Isabela sa gilid ng kama nito ay nagising siya nang marinig ang mahina ngunit pamilyar na boses. Bella. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niyang nakadilat na rin si Adrian kaya doon na siya naiyak. Adrian? I'm here. Ngumiti naman si Isabela kahit patuloy pa rin ang paglandas ng kanyang mga luha. I knew you wouldn't leave me. I knew you would come back. Isabela, I'm sorry. Sorry kung pinag-alala kita. Adrian, don't say that. Huwag mo sabihin yan. I'm just so glad you're here. You're with me. Hindi ko na kayang mawala ka. I'm here, Isabela. I'm here for you. Ang kamay ni Adrian ay kumilos ng dahan-dahan at humawak sa kamay ni Isabela. Tinignan ng mga doktor si Adrian at masaya silang malaman na maayos na ito pero kailangan pang manatili ng ilang araw sa ospital para sa iba pang pagsusuri. Tinawagan din nila agad ang mga magulang ni Adrian at masaya ang pinata dahil kilala na nila si Isabela. Kaya naman nung muling bumalik ang dalaga sa ospital para dalawin siya muli ay doon na siya napangiti. Oh, para saan niyang ngiting yan ha? Masyado ba akong maganda para tignan mo ng ganyan? Natatawang wika ni Isabela. Yeah. Pero bukod doon, gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil hindi mo ka iniwan hanggang sa magising ako. At thank you dahil noong araw na akala ko'y mamamatay na ako, mukha mo ang nakita ko. And I am so glad na mukha mo rin ang una kong nakita na magising ako. Hinawakan naman ni Isabela ang kamay na binata at ngumiti. Wala ko ibang iniisip, Adrian. Wala akong pakialam kung gaano pa katagal. Basta ang mahalaga, magising ka. Ikaw ang mahalaga. You've been here the whole time? Oo, Adrian. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi kita kayang bitawan. I'm here for you. Sorry talaga, Isabela. Nag-alala ka patuloy. Wala kang dapat ipag-sorry, Adrian. Wala kang kasalanan. Huwag mong isipin yun. Ang importante, nandito ka. Buhay ka. And that's all that matters. Pilyon namang ngumiti si Adrian tsaka tinignan sa mata ang dalaga. Habang tulog ako, naririnig ko ang boses mo. At naririnig ko ang lahat ng sinabi mo. Lahat? As in, lahat? Oo. Pati na yung sinabi mong kapag nagising ako, ay hayaan mo na akong gawin ang gusto kong gawin sa'yo. Hindi mo bababawiin yun? Nakangiti nitong wika. Namula naman ang mukha ni Isabela tsaka ngumiti. I made a promise and I'm not breaking it. Talaga lang ha? Alam mo ba kung anong gusto kong gawin sa'yo? After kong makalabas sa ospital na ito? Kaya mo ba? Bakit? Ano bang pinaplano ng isang Lieutenant Reyes, Simple lang. To be with you forever. And I promise, I'll make it up to you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Adrian. Sobra-sobra. Si Isabela na rin ang humalik kay Adrian at ang halik na iyon ay masuyo at punong-puno na pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging mas magaan ang pakiramdam ng dalawa. Nagpatuloy ang paggaling ni Adrian sa ospital at hindi mawala sa tabi niya si Isabela.
Kapag lumabas ako dito, gusto kong masubukan mong armas ko. Armas? Adrian, ano ba? Oh, bakit? Di ba nga sabi mo noong party na gusto mo subukan? Hawakan at makita ang mga baril na ginagamit ko? Oo. Oo. Bakit? Ano ba kasing iniisip mo ha? Ibang armas ba? Of course not. Namumulang pagtanggi ni Isabela na siyang ikinatawa naman ni Adrian, tsaka ito siniil na masuyong halik. Tila isang magandang simula ng bagong kabanata ang nagsimula para sa kanilang dalawa. Kaya naman nang gumaling na si Adrian at tuluyang makalabas sa ospital, ay dumiretso agad sila sa kondo nito para sumabak sa isang misyon. Pero ang misyon na iyon ay labanan sa kama. Isang laban na wala silang balak na atrasan. Naging masaya ang kanilang relasyon at makalipas ang ilang buwan, masaya silang malaman na buntis na si Isabela. Ayun lang, nadali sa armas si Lieutenant. Natatawang wika ni Isabela sa nobyo. Napangiti naman si Adrian sabay halik sa noo ni Isabela. Sabi ko na nga ba, may mga epekto yung training ko. Pilyo niyang biro. Seryoso Adrian, hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong punto. Parang kahapon lang, nag-aalala ako na baka mawalan ako ng pagkakataong sabihin sa'yo ang lahat. But now, you don't have to worry anymore. Hindi kita iiwan. I will be here for you and our baby. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng sinseridad at ang kanyang tinig ay malamping at puno ng pangako. Ngumiti namang napahawak si Isabela sa kanyang tiyan. Wala na akong ibang hihilingin pa, Adrian. Sana lang magpatuloy ang lahat ng ito na maging buo tayo. We will, Isabela. This is just the beginning of everything. Habang sila ay nag-uusap, ramdam nila ang isang bagong yugto sa kanilang buhay. Ang kagalakan ng pagiging magulang ay tila isang bagong misyon. Isang misyon na magsisilbing mas matamis kaysa sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. I'm ready for this, Adrian. As long as you're with me, I feel like I can face anything. I'm always with you. Hindi kita iiwan. Puno ng seguridad niyang wika. Sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nila, napagtanto nilang ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal nila sa isa't isa at ang bagong buhay na darating sa kanila bilang magulang. Isang romantic proposal ang naganap sa pagitan nilang dalawa. At makalipas ang ilang buwang pag-prepare ay nagpakasal na agad sila sa simbahan. Adrian, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko kung gaano kita kamahal. Hindi ko kayang mag-isa at gusto ko na ikaw ang makasama ko habang buhay. I promise to love you, to be there for you, through every challenge we may face. You're my home, and I'll always choose you. Saad ni Isabela habang kaharap si Adrian sa altar. Isabela, na makilala kita, hindi ko akalain na ang isang gabi ng pagkakasama natin ay magbubukas sa isang bagong buhay. You made me believe in love again. I promise to protect you, to be your strength, and to be your partner, no matter what life throw at us. I will love you every day, in every way I can. Wika naman ni Adrian. Sa ilalim ng araw na sumisikat sa simbahan, pinayagan nilang magsanib ang kanilang mga buhay. Isang pagmamahalan na tapat at walang hanggan. At sa pagnilay-nilay ng kanilang mga vows, naisip nila na sa kabila ng lahat ng pagsubok, nahanap nila ang kanilang kaligayahan sa isa't isa. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Saad ng pare. Sa mga salitang iyon, hinalikan ni Adrian si Isabela. At sa bawat halik na iyon ay nandoon ang isang pangako ng isang masayang buhay na magkasama. Mga pangarap na magiging realidad sa bawat araw ng kanilang pagmamahalan. Nagsimula man sa kapilyahan, pero ang lahat ay nauwi pa rin sa kasalan.
At dito na nga pinagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam! Okay, mga kaibigan, mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Ang ganda, right? Thank you all for listening. Thank you to our writer, Regine. And also, thank you to our narrator, Grisel. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.